Noong unang panahon, may mga tao sa iba't ibang panig ng mundo na nagsasagawa ng mga misteryosong ritual, na nagpakawala ng masasamang espiritu na kayang kontrolin ang katawan at isip ng mga tao. Dahil dito, nalubog sa kaguluhan ang buong mundo. Pero kalaunan, may mga mandirigmang lumitaw na may kakayahang gumamit ng mahika, at sila ay tinawag na mga necromancer. Sa tulong ng kanilang kapangyarihan, naitaboy nila ang kasamaan pabalik sa kadiliman. Ngunit may ilang espiritu na nakatakas at nagtago sa isang bagong uri ng lungga, ang internet. Sa kasalukuyan, magkaibigang sina Howard at Renji ay nagtatrabaho sa paglilinis ng mga imburnal gamit ang vacuum truck. Habang nasa trabaho, inilagay ni Howard ang hose sa tubo at inutusan ang kasama niyang paandarin ang makina. Pero sobrang tutok ni Renji sa kanyang cellphone kaya maling power ang na-activate niya, dahilan para sumabog ang maruming tubig sa paligid. Nang mapatay rin sa wakas ang makina, napilitan si Howard na maligaw sa gitna ng kalsada para matanggal ang baho. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang ampun niyang kapatid at sinabing nagpadala na naman ang kanilang ina ng bagong listahan ng trabaho. Kahit halos 17 hours nang diretsong nagtatrabaho si Howard at pagod na siya, sumunod pa rin siya at isinama si Renji para maglinis ng panibagong sewer line. Habang nasa biyahe, may nakita si Renji na advertisement sa kanyang cellphone. Nakasaad doon kung gusto raw ba niyang sumali sa isang laro na kayang magpabago ng kanyang buhay. Dahil na-curious siya, agad niya itong tinanggap at nabigyan ng access sa isang ghost hunting game gamit ang camera ng cellphone niya. Pagkatapos niyang mag-login, natanggap ang registration niya sa isang computer sa loob ng isang lihim na laboratorio. Sa loob ng laboratorio, may grupo ng mga taong bihag. Isa sa kanila ay nakatali sa upuan sa gitna ng pentagram drawing. Maya-maya, isang misteryosang babae ang nagdala ng kambing sa silid at agad itong pinasabog gamit ang detonator. Pinaandar ang isang makina na nagpakawala ng matinding electric shock sa bihag na sinapian ng masamang espiritu. Lumilitaw na bumalik na pala ang mga espiritu para muling guluhin ang mundo, at may koneksyon sila sa ghost hunting game. Samantala, tuluyan nang na-obsessed si Renji sa laro at kung saan-saan niya itinutuon ang camera ng cellphone niya para makahuli ng multo. Iniisip ni Howard na kalokohan lang ang lahat pero biglang nagulat si Renji nang may makita siyang espiritu sa gitna ng kalsada. Dahil dito, napilitang ihinto ni Howard ang truck habang mabilis na tumakbo si Renji papunta sa multo at itinapat ang cellphone niya rito. Sa isang pindot lang, matagumpay niyang nahuli ang espiritu. Pero kasabay nito, bumagsak si Howard sa sahig habang nakakaramdam ng matinding sakit sa leeg niya. Tinanong siya ni Renji kung ayos lang ba siya, pero sinabi nitong baka simpleng pananakit lang iyon dahil sa sobrang trabaho. Pagkatapos noon, ipinagpatuloy nila ang biyahe. Ngunit bago sila tuluyang umalis, napansin nila ang isang transmitter na nakakabit sa poste ng ilaw at may nakasulat na necropod. Marami palang ganitong device na nakakalat sa buong syudad, at mukhang ito ang lumilikha sa mga multong lumalabas sa laro. Habang umaandar ang truck papalayo, may pagpupulong namang nagaganap sa kabilang panig ng lungsod. Ang mga creator ng laro ay nag-uusap tungkol sa resulta ng kanilang proyekto ngayong linggo. Sa pamamagitan ng video call, nakikipag-usap sila kay Finnegan, ang project manager, kasama ang parehong babae na naglagay ng masamang espiritu sa katawan ng bihag. Ayon sa isa sa mga partner ng kumpanya, mahigit 1,000,000 tao na raw ang sabay-sabay na konektado sa laro dahil sa matinding kasikatan nito. Labis itong ikinatuwa ni Finnegan. Ngunit sa kalagitnaan ng meeting, dinala ni Lurch, isa niyang tauhan, ang panibagong bihag sa harapan niya. Habang hindi nakikita ng ibang partners, lumapit si Finnegan sa lalaki at gumamit ng makapangyarihang mahika para higupin ang kaluluwa nito. Pagkatapos noon, bumalik siya sa meeting at inutusan ang grupo na mas pagandahin pa ang laro, dahil kapag may pumalpak sa plano nila, lahat sila ay mamamatay. Makalipas ang ilang sandali, sa ibang bahagi naman ng syudad, 3 necromancer na sina Luther at ang mga anak niyang sina Molly at Torkel ay nakikipaglaban sa mga taong sinapian ng masasamang espiritu. Kahit mahusay silang mga mandirigma, karamihan sa mga necromancer ay napatay na, kaya silang 3 na lang ang natitirang depensa laban sa masasamang espiritu. Pagkatapos ng laban, mabilis na tumakas si Luther kasama ang kanyang mga anak. Ngunit sinabi niya na kung hindi sila makakahanap ng mas marami pang mandirigma, hindi na sila magtatagal. Samantala, bumalik naman tayo kina Howard. Patuloy siyang nagmamaneho habang si Renji ay abalang naghahanap ng mga espiritu gamit ang cellphone niya. Ngunit nang itapat niya ang camera kay Howard, biglang nag-react ang screen na parang isa ring multo ang kanyang kaibigan.
Dahil nagtaka siya rito, pinindot ni Renji ang camera button. Pero dahil doon, may misteryosong enerhiya na nagising sa katawan ni Howard at malakas siyang tumilapon palabas ng truck. Agad siyang tinulungan ni Renji, ngunit masama ang pakiramdam ni Howard at sinimulang siyang makakita ng mga espiritu sa paligid. Kasabay nito, naramdaman ni Finnegan ang enerhiyang inilalabas ni Howard at sinabi niyang nahanap na rin niya sa wakas ang target niya. Matapos matukoy ang pinanggagalingan ng kapangyarihang iyon, ginamit niya ang koneksyon sa mobile game para magpadala ng masamang espiritu na sumanib sa katawan ng isang user na malapit sa lugar. Tuluyang nakontrol ng espiritu ang lalaki, at nang makita nito si Howard, agad niya itong inatake. Nagharap ang dalawa sa loob ng isang factory, kung saan kumuha ng palakol ang sinapian at sumugod kay Howard. Buti na lang at dumating si Renji para tulungan siya at paulit-ulit na hinampas ang lalaki gamit ang bakal na tubo. Pero kahit anong gawin nila, mas malakas pa rin ang espiritu, at isang malakas na suntok lang ang nagpabagsak kay Renji. Sa huli, naipit ng sinapian si Howard sa pader at ginamit ang parehong mahika ni Finnegan para higupin ang kaluluwa niya. Ngunit nakatakas si Howard at mula sa kanyang kamay ay nagpakawala siya ng kakaibang enerhiya na sumire sa masamang espiritu sa loob ng katawan ng lalaki. Ang enerhiyang inilabas sa laban ay natunton din ng mga necromancer. Kaya makalipas lang ang ilang minuto, dumating si Molly sa lugar at nadatnan niya sina Renji at Howard na walang malay sa sahig. Dinala silang dalawa sa ibang silid, kung saan tinanggal ni Luther ang isang device sa leeg ni Howard at pinalitan ito ng bago. Takot na nagtanong si Howard kung ano bang nangyayari, at doon ipinakilala ni Luther ang sarili bilang isang necromancer, mga mangangaso na kayang kontrolin ang mahika para labanan ang masasamang espiritu. Sinabi rin niya na matalik niyang kaibigan ang mga magulang ni Howard noon. Ngunit ang ina nito ay sinapian ng masamang espiritu. Ang kanyang ina ay walang iba kundi si Finnegan. Noon, isa siya sa mga lumalaban sa masasamang nilalang hanggang sa nagtago ang mga ito sa loob ng virtual world ng internet. Para tuluyan silang mapuksa, gumawa si Finnegan ng makina na nagkokonekta sa isip niya sa cyberspace upang harapin ang mga espiritu. Ngunit dahil masyado siyang matagal na nakakonekta sa makina, tuluyan ng nakontrol ng mga espiritu ang isip niya at pinagtaksilan niya ang mga necromancer. Maraming mandirigma ang napatay, kabilang na ang ama ni Howard. Bago ito mamatay, itinago niya ang anak sa isang foster family. Bukod pa roon, nilagyan din niya ng device ang leeg ni Howard na tinatawag na Scrambler, isang kagamitan na pumipigil sa mga espiritu na matunten ang mahika ng mga necromancer. Pagkatapos sabihin ang buong katotohanan, hiniling ni Luther kay Howard na sumama sa laban dahil kapag nawala ang mga necromancer, muling babalutin ng kadiliman ang mundo. Ngunit naputol ang usapan nang ipadala ni Finnegan ang kanyang mga tauhan para hulihin si Howard at ang grupo. Agad na inutusan ni Luther ang lahat na tumakas. Ngunit habang tumatawid sila sa corridor, biglang lumitaw ang isa ng mga sinapian at binaril si Renji sa ulo. Habang nakahandusay sa sahig ang katawan ng kanyang kaibigan, desperadong sinubukan ni Howard na tulungan ito. At sa sandaling iyon, muling naglabas ng misteryosong enerhiya ang katawan niya. Hindi niya alam kung paano niya iyon nagawa, pero sunod-sunod nang sinalakay ng mga sinapian ang gusali. Para pigilan ang mga ito, nagpasya si Luther na mag-isa na lang naharapin ang mga espiritu habang pinaalis niya sina Molly at Torkel kasama si Howard papunta sa kanyang hideout. Dahil wala silang ibang choice, tumakas sina Molly at Torkel kasama si Howard gamit ang garbage chute at bumalik sa kotse. Kasabay nito, nireload ni Luther ang kanyang armas at naghanda sa pagharap sa mga multo. Ngunit nagulat siya nang biglang lumitaw si Finnegan at gamit ang telekinesis ay idinikit siya sa pader. Inutusan siya ni Finnegan na sabihin kung nasaan ang kanyang anak. Ngunit tumanggi si Luther kaya walang awang pinatay siya ni Lurch. Sa labas ng gusali, inutusan ni Molly si Howard na sumakay sa kotse. Pero tumanggi siya at pilit na tumakas, dahilan para mabangga siya ng isang police car. Pagkalipas ng ilang oras, nagising siya sa kama ng ospital. Ngunit sa sobrang gulat niya, nakita niya si Renji na nasa kisame habang kinakausap siya. Sa sobrang takot, nahulog si Howard mula sa kama. Pero pinakalma siya ni Renji at sinabi na matapos siyang mamatay ay naging isang ligaw na espiritu siya. Bago pa maintindihan ni Howard ang nangyayari, naramdaman ni Renji na may paparating kaya mabilis siyang umalis ng silid para tingnan kung sino iyon. Pumasok sa silid ang isang nurse na puno ng dugo ang suot kasama si Finnegan. Gaya ng sinabi ni Luther, ipinakilala ng babae ang sarili bilang ina ni Howard at hinikayat ang anak na sumama sa kanya, habang nangangakong babawi siya sa lahat ng panahong nawala sa kanila. Inalok pa niya si Howard ng napakalaking kapangyarihan. At para patunayan iyon, naglagay siya ng bahagi ng kanyang masamang enerhiya sa katawan ng anak. Sa huli, inilabas ni Finnegan ang isang misteryosong kahon at inutusan si Howard na i-connecte ito sa scrambler sa leeg niya para lalo pa siyang lumakas.
Ngunit naramdaman ni Howard na may masamang espiritu sa loob ng kahon kaya tumanggi siya, bagay na ikinagalit ni Finnegan. Pero bago pa ito makakilos, biglang pumasok sina Molly at Torkel sa silid, pinaputukan ang kanilang mga armas, pinatay ang nurse at itinapon si Finnegan palabas ng bintana. Pagkatapos noon, tinulungan ng magkapatid si Howard na makatakas sa ospital at nagtungo sila sa rooftop ng gusali. Biglang nag-react ang supernatural energy reader ni Molly at ipinakita nitong may multong malapit sa kanila. Agad namang naglabas ng armas si Torkel para patayin ito. Ngunit kalaunan, nalaman nilang si Renji pala ang espiritong iyon. Dahil sa mahika ni Howard, naging isang specter siya, isang uri ng multo na may napakalakas na kapangyarihan. Dahil dito, maaari siyang maging mahalagang kakampi sa laban-laban kay Finnegan, na ginagamit ang mga necropod para bumuo ng pentagram sa buong syudad. Kapag natapos ang simbolong iyon, lilikha ito ng mahikang kayang higupin ang mga kaluluwa ng lahat ng tao sa rehiyon, na lalo pang magpapalakas kay Finnegan. Para pigilan ito, nagpasya si Molly na kunin ang isa ng mga necropod, at ang pinakamalapit ay matatagpuan sa isang eskinita. Ngunit ang necropod ay binabantayan ng isang masamang nilalang, kaya hiniling ni Molly ang tulong ni Howard upang pigilan ang masasamang plano ng kanyang ina. Dahil may utang na loob siya kay Luther, pumayag si Howard na tulungan sila. Pero bago iyon, kailangan muna niyang matutunang kontrolin ang kanyang necromancer powers. Dinala siya ng magkapatid sa kanilang hideout. Ang lugar ay protektado ng mga scrambler upang hindi sila matunten ni Finnegan kahit mula sa malayo. Pagpasok nila sa loob, ipinakita ni Molly ang isang sandbag at sinabi kay Howard na sanayin ang kanyang mga atake. Ngunit hindi gamit ang kamao niya, kundi gamit ang necromantic magic. Gaya ng inaasahan, wala siyang ideya kung paano i-activate ang kapangyarihang iyon. Kaya nagpa siya si Molly na magsimula muna sa mas simpleng paraan. Naglagay siya ng barya sa sahig at gamit ang sariling mahika, tinulungan niya si Howard na mag-concentrate para mapagalaw ito. Nang maging kalmado ang isip niya, gumawa si Howard ng galaw gamit ang kanyang mga kamay at sa wakas ay na-activate niya ang kanyang mahika, dahilan para lumutang ang barya sa harapan niya. Sumubok naman siya gamit ang sandbag. Sa tulong ng matinding concentration, nagpakawala ang necromancer ng napakalakas na spell na nagpahilagpos ng bag ng napakalayo. Matapos iyon, ipinakita ng magkapatid ang necroportal, isang device na kayang magmaterialize ng mga espiritu upang maaari silang sirain. Pagkatapos, kinuha ni Torkel ang isang trap box, ang parehong kahon na pilit na ipinako-konekta ni Finnegan kay Howard. Ang kahon na ito ay nagsisilbing kulungan para sa mga multo. Sa huli, binigyan ni Molly si Howard ng espesyal na suit na ginawa para pigilan ang mga espiritu na pasukin ang katawan niya. Nang maging handa na ang lahat, inutusan ng magkapatid si Howard na gamitin ang necromantic magic niya para paandarin ang makina, dahilan para magmaterialize ang espiritu mula sa kahon sa pamamagitan ng portal. Muling nag-focus si Howard sa kanyang enerhiya at dahan-daang nagkaroon ng hugis ang multo sa harapan niya. Pagkalabas ng nilalang, agad na inactivate ni Torkel ang isang makapangyarihang armas na tinatawag na Betsy at nagpaputok ito ng ectoplasm blast papunta sa espiritu, na tuluyang nag-disintegrate rito. Matapos ang training na iyon, handa na si Howard para sa kanyang unang misyon. Kailangan niyang tulungan ang magkapatid na makuha ang necropod mula sa syudad. Para magawa iyon, kailangan nilang dumaan sa underground tunnel at patayin ang multong nagbabantay sa device. Habang sina Torkel at Molly ang haharap sa nilalang at kukuha ng necropod, si Howard naman ang maglalagay ng ectoplasm bomb sa tunnel. Kapag naging maayos ang lahat, makukuha nila ang necropod at makababalik sila sa hideout nang hindi sila napapansin ni Finnegan. Nang maging handa ang lahat, nagsimulang maglakbay ang apat sa loob ng tunnel. At nang may kabit ni Molly ang bomba sa pader, iniwan niya ang detonator kay Howard. Pagkatapos noon, umakyat ang magkapatid sa hagdan papunta sa syudad at hindi nagtagal ay nakasalubong ni Torkel ang multong nagbabantay sa necropod. Samantala, naghihintay naman si Howard kasama si Renji, na sinusubukan ang bago nitong kapangyarihan bilang isang specter. Kahit hindi niya kayang magpagalaw ng mga bagay, iniunat ni Renji ang kamay niya sa pader at biglang kumalat ang maitim na likido sa buong tunnel. Nagulat si Howard dito at hindi niya sinasadyang mapindot ang detonator button, dahilan para sumabog agad ang ectoplasm bomb. Dahil sa energy wave ng pagsabog, pamalya si Torkel sa kanyang pag-atake at nagawang makatakas ng multong nagbabantay sa necropod papunta sa tunnel. Pagdating doon, agad na sumugod ang espiritu kay Howard. Ngunit
muli siyang ipinagtanggol ni Renji at inilayo ang multo mula sa kanyang kaibigan. Sa kabila ng kapangyarihan niya bilang Spectre, natalo pa rin si Renji at naghanda na ang multo na patayin si Howard. Pero sa tamang oras, dumating si Torkel at naghagis ng ectoplasm bomb. Matapos ang laban na iyon, nagawa ni Molly na tanggalin ang necropod. Ngunit alam na ni Finnegan na malapit sila kaya agad siyang nagpadala ng mas marami pang espiritu para kontrolin ang mga players. Sinubukan ng mga sinapian na hinarangan ang labasan at pinatay nila ang lahat ng ilaw sa tunnel. Dahil tuluyang nabalot ng dilim ang lugar, unti-unting lumapit ang masasamang espiritu sa grupo. Ngunit mabilis na bumunot ng armas sina Molly at Torkel at pinagbabaril ang mga nilalang. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, nanaig pa rin ang mga espiritu at bumagsak ng walang malay ang magkapatid. Makalipas ang ilang sandali, isa sa mga babaeng sinapian ang kinontrol ni Finnegan at kinausap nito si Howard. Hinihikayat siyang umuwi na sa kanya. Ngunit tumanggi si Howard at gamit ang kanyang necromantic powers ay pinalayas niya ang masamang espiritu mula sa katawan ng babae. Dahil dito, nagtagumpay ang grupo sa laban at bumalik sila sa hideout upang malaman kung ano ang nasa loob ng necropod. Sa matinding gulat ng magkapatid, pagbukas nila sa device ay nakita nila ang ulo ng Uncle Dave nila, isa pang necromancer na ilang araw nang nawawala. Dahil sa mahika ni Finnegan, may malay pa rin ito at sinabi niyang ginagamit siya para higupin ang mga kaluluwa ng mga taong nakakonekta sa laro. Doon nila nalaman na ang lahat ng mga bihag ay mga patay na necromancer na inilagay sa loob ng mga necropod upang gamitin ang kanilang mahika sa pagsipsip ng mga espiritu ng kanilang mga biktima. Pagkatapos ikwento ang lahat, nakiusap si Dave kay Molly na tapusin na ang paghihirap niya. Kahit labag sa loob niya, bumunot si Molly ng baril at binaril ang sarili niyang tiyuhin. Ang hindi alam ni na Molly at Torkel, ginagamit din pala ang katawan ng kanilang ama para gumawa ng panibagong necropod. At kapag natapos iyon, mabubuo na rin sa wakas ang pentagram. Nang marealize ni Molly na mas malala pala ang sitwasyon kaysa sa inaakala niya, nagpasya siyang i-hack ang network ni Finnegan upang matukoy ang hideout nito. Para magawa iyon, kailangan niyang i-konekta ang kanyang scrambler sa parehong makina na ginawa ng kontrabida upang maipadala ang kanyang kaluluwa sa virtual world. May compact version ng makina ang magkapatid sa van ng kanilang ama. Ngunit biglang nagsalita si Torkel at sinabing siya na lang ang gagawa nito. Pagkatapos noon, ginamit niya ang makina at sinaksak ang sarili ng defibrillator. Dahil dito, nagsimulang maglakbay ang kaluluwa niya sa loob ng cable connection hanggang sa marating nito ang control center ni Finnegan. Ngunit agad na naramdaman ng kontrabida ang presensya niya kaya ginawa rin nito ang parehong paraan at ipinadala rin ang sariling kaluluwa sa virtual connection. Habang sinusubukang hulihin ni Finnegan ang kanyang kaluluwa, mabilis na bumalik si Torkel sa van. Pero nang makabalik siya sa katawan niya, sumunod rin si Finnegan at nagsimulang mag-agawan ng control. Nang makita ni Molly na nangingisay ang katawan ng kanyang kapatid, desperado niyang pinakiusapan si Howard na iligtas si Torkel gamit ang kanyang mahika. Agad na iniunat ni Howard ang kanyang mga kamay at pilit na nag-concentrate. Ngunit nagdulot ito ng hindi inaasahang epekto at hindi kinaya ng katawan ni Torkel ang necromantic energy, dahilan para sumabog ang ulo niya sa napakaraming piraso. Lahat ay natulala sa nangyari, lalo na si Molly na napaiyak habang nakatingin sa katawan ng kanyang kapatid. Ngunit huli na ang lahat at wala silang choice kundi bumalik sa hideout dala ang katawan ni Torkel. Pagdating nila roon, nag-uma pa sa galit si Molly at tinutukan niya ng baril si Howard, inaakusahan itong undercover agent ni Finnegan. Habang pilit na nagpapaliwanag si Howard, may naramdaman namang presensya si Renji mula sa kotse at napansin niyang may trap box doon na nakakulong ang isang espiritu. Nang siyasatin niya ito, nadiskubre niyang ang espiritong nasa loob ay si Torkel pala. Dahil sa makina, nagawa nitong mapanatili ang essence niya sa loob ng trap box. Naririnig ni Renji si Torkel at nakiusap itong palabasin siya sa kahon. Ngunit kapag ginawa nila iyon, tuluyan nang mapupunta sa kabilang buhay ang kaluluwa niya. Dahil dito, iminungkahi ni Renji na ilagay nila ang kahon sa necro portal upang mag-materialize si Torkel sa panibagong katawan. Kahit hindi pa nila nasusubukan ito sa kaluluwa ng tao, nagpasya pa rin ang tatlo na subukan ito. At nang maging handa na ang makina, ginamit ni Howard ang kanyang mahika upang paandarin ito. Mula sa loob ng portal, unti-unting nabuo ang isang bagong katawan at makalipas ang ilang sandali, muling nabuhay si Torkel bilang isang human specter hybrid. Dahil dito, mas naging malakas at mas matibay siya kaysa dati. Bukod pa roon, nakuha rin niya ang lahat ng impormasyon mula sa control center ni Finnegan. Sa tulong ng bagong advantage na ito, nagplano ang grupo na lusubin ang base ng kontrabida at tuluyan ng wakasan ang masamang plano
nito. Makalipas ang ilang minuto, dumating sila sa gusaling kinaroroonan ni Finnegan. Ginamit ni Torkel ang bago niyang kapangyarihan kasama ang tulong ni Renji upang malusutan ang security. Ngunit pagpasok niya sa elevator, nadatnan niya sa kabilang panig ang grupo ng mga sinapian na naghihintay sa kanya, handang patayin ang manghihimasok gamit ang kanilang mga armas. Ngunit agad na naghagay si Torkel ng ectoplasm grenade, at sa loob lamang ng ilang segundo ay sumabog at nagkalasog-lasog ang lahat ng baliw na nilalang sa koridor. Kasabay nito, bumaba naman sina Howard at Molly sa parking garage habang suot ang kanilang protective suits at dala ang mga ectoplasm weapon nila. Nagpasya si Howard na pumunta sa main chamber upang sumira ang connection network habang si Molly naman ay naiwan upang bantayan ang paligid. Biglang sinalakay si Howard ng isa sa mga espiritu at hinila siya nito papunta sa isang madilim na koridor. Buti na lang at agad na nagpaputok si Molly ng ectoplasm blast at tinamaan ang multo. Ngunit kahit ganoon, nakatakas pa rin ang nilalang. Dahil wala ng oras na dapat sayangin, mabilis na nagtungo si Howard sa main chamber. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, bumalik muli ang espiritu at inatake si Molly. Kahit hindi siya makawala, mabilis siyang kumuha ng ectoplasm grenade at agad itong pinasabog, dahilan para tuluyang masira ang nilalang. Samantala, patuloy namang nakikipaglaban si Torkel sa mas marami pang mga sinapian at kalaunan ay napalibutan siya sa isang makitid na koridor. Pero kahit ganoon, mabilis niyang inilabas ang kanyang mga armas at pinagbabaril ang mga sinapian habang tinutulungan naman siya ni Renji sa laban sa pamamagitan ng mabilis na pagsuntok sa mga baliw na nilalang. Matapos nilang mapatay ang lahat, nagpatuloy ang dalawa sa pag-usad. Ngunit biglang hinarangan ni Lurch ang daan at nagpaputok ito ng ectoplasm blast kay Torkel. Para lalo pang lumala ang sitwasyon, tuluyan nang na-activate ang huling necropod at isang napakalaking pentagram ang nabuo sa buong syudad. Ngayong handa na ang pangunahing sandata, ikinonekta ni Finnegan ang sarili niya sa device at pinaandar ito, dahilan para magsimulang mahigop ang mga kaluluwa ng lahat ng tao sa lungsod. Para pigilan ang plano ng kontrabida, mabilis na tumayo si Torkel at inatake si Finnegan. Ngunit napakalakas ni Finnegan at madali niyang natalo si Torkel. Pero hindi talaga intensyon ni Torkel na manalo sa laban. Ang totoong plano niya ay makalapit kay Finnegan. Kaya gamit ang kanyang kapangyarihan, pinasabog niya ang sarili niyang katawan at winasak ang buong sistem ng gusali. Dahil dito, naligtas ang mga residente ng syudad. Ngunit hindi pa rin tapos ang laban dahil kailangan pa ring mapatay si Finnegan. Ayaw ni Molly na masayang ang sakripisyo ng kanyang kapatid, kaya pinatay niya ang protection ng kanyang suit at ikinonekta ang isip niya sa network ng gusali. Pagkakabit niya ng connector sa scrambler niya, bigla siyang nakuryente at bumagsak ng walang malay sa sahig. Agad namang tumakbo si Howard para tulungan siya. Ngunit biglang inatake siya ng dalaga na ngayon ay kontrolado na ng espiritu ni Finnegan. Galit na galit ang kontrabida nang malaman niyang sinubukan ng sarili niyang anak na sirain ang plano niya. Kaya gamit ang kanyang kapangyarihan, sinubukan niyang higupin ang kaluluwa ni Howard. Ngunit nagawa ni Howard na i-activate ang protective suit ni Molly at doon nakulong si Finnegan. Pagkatapos noon, dinala niya ang dalaga pabalik sa van. At tulad ng ginawa nila noon kay Torkel, nagpasya siyang gamitin ang necromantic magic niya upang palayain si Molly mula sa espiritu ni Finnegan. Bago niya gawin iyon, pinayuhan muna siya ni Renji na kontrolin ng mabuti ang kanyang enerhiya upang hindi sumabog ang ulo ni Molly. Tinanggap ni Howard ang payo at matapos mag-concentrate ng husto, matagumpay niyang nahugot ang espiritu ni Finnegan at inilipat ito sa isang trap box. Nang maging ligtas na si Molly, mabilis na bumalik ang grupo sa hideout kung saan nila gagamitin ang necro portal upang tuluyang sumire si Finnegan. Pagkalagay ng kahon sa makina, muling pinaandar ni Howard ang necro portal at mula rito ay lumabas si Finnegan sa isang napakabangis at halimaw na anyo kasama si Torkel. Pagkakita niyang muli sa kanyang kapatid, nag-alinlangan si Molly na barilin ito. Ngunit sinamantala ni Finnegan ang pagkakataon at agad nitong tinanggal ang ulo ni Torkel. Sinubukan ni Howard na atakihin ang kanyang ina, pero gamit ang telekinesis ay malakas siyang itinulak ni Finnegan palayo, dahilan para si Molly ang mapilitang humarap sa nilalang. Sa kasamaang palad, walang laban si Molly kay Finnegan. Sa sobrang lakas ng halimaw, madali nitong pinutol ang kanang braso ng dalaga at malakas siyang itinapon sa malayo. Dahil sa matinding kasamaan ng kanyang ina, tuluyang nagliyab sa galit si Howard. Habang kinokonsentre niya ang lahat ng necromantic energy niya, malakas niyang itinulak ang nilalang papunta sa reactor ng base. Sa pag-aakalang tuluyan nang nawala si Finnegan, mabilis na tumakbo si Howard para tulungan si Molly. Ngunit biglang muling lumitaw ang halimaw at idinikit siya nito sa pader. Dahil wala nang paraan para makatakas,
nagsimulang higupin ng nilalang ang kaluluwa ni Howard. Ngunit nang akala nilang wala ng pag-asa, muling tumayo si Molly at nagpaputok gamit ang Betsy papunta kay Finnegan. Sa wakas, natapos na rin ang banta ni Finnegan. At si Torkel naman ay muling naikabit ang ulo niya sa katawan gamit lamang ang staples. Ngunit si Molly ay nawalan ng napakaraming dugo at kapag wala silang nagawa agad, hindi siya mabubuhay. Doon nagkaroon ng ideya si Howard at mabilis niyang binuhat ang katawan ni Molly papunta sa necro portal kung saan ginamit niya ang kanyang enerhiya upang buhayin itong muli. Pagkalipas ng ilang segundo, nagising si Molly habang unti-unting nabubuo muli ang braso niya gamit ang spectral energy. Nagpasalamat ang dalaga sa kanilang tulong at sa wakas ay nakapagpahinga rin ang grupo matapos nilang mailigtas ang syudad mula sa masasamang plano ni Finnegan. Makalipas ang isang taon, may isang mag-asawa na pabalik na sana sa kanilang sasakyan nang biglang sapian ng masamang espiritu ang asawa. Dahil nawalan ito ng kontrol, inatake niya ang kanyang asawa at naghanda ng higupin ang kaluluwa nito. Ngunit biglang may dumating na van sa parking lot at lumabas mula rito si Molly, na agad pinasabog ang nilalang gamit ang ectoplasm blast. Kahit na napatay na si Finnegan, magpapatuloy pa rin ng matagal ang digmaan sa pagitan ng mga necromancer at masasamang espiritu. Ano naman ang masasabi mo sa pelikulang ito? E-comment mo sa ibaba. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Joshua, Jomar Camanian, Anthony Jr. Agulos, Jo Andrew, Benny Gay Romal, Ethan Cambie, John Paul Pitogo from Lapu-Lapu Cebu City, Jomar Jogovic from Ghana, Naidan Kiefer Martinez from Malabon, Pagjing Vlog from Numancia Aklan, at Yeni Gamban from Mindanao. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.